Cheska, huwag kang magtanong. Magpadala ka na ngayon. Kapag na-delay yan, baka hindi na umabot ang anak mo. Iyan ang unang linyang bumasag sa dibdib ko noong gabing iyon sa Dubai. Nakatayo ako sa maliit na kusina ng amo ko, hawak ang basang-basahan habang nanginginig ang tuhod ko sa malamig na tiles. Sa kabilang linya, hingalang boses ng biyenan kong si Maribel Ramirez. Sa likod niya, may naririnig akong kaluskos, parang may mga nagmamadaling tao. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, may isang tunog na hindi ko makalimutan. Tunog ng alon. At bago ko pa itanong kung bakit may alon sa ospital, biglang may batang boses na nagsabing, "Lola, pwede na po ba akong..." Naputol ang tawag. Bago ko ituloy ang kwento, kung naririnig mo ito ngayon, comment mo muna kung anong oras at saan ka nanonood. Minsan kasi may mga istoryang mas masakit kapag gabi pinakinggan, lalo na kung tungkol ito sa ina, anak, at perang ipinadala dahil sa takot. At kung may puso ka para sa mga OFW na lumalaban ng mag-isa sa ibang bansa, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa panluloko. Tungkol ito sa kung gaano kalayo ang kayang takbuhin ng isang ina kapag anak na niya ang ginawang pain. Ako si Cheska Ramirez, 32 taong gulang. Hindi ako mayaman, hindi ako espesyal. Isa lang akong ina na napilitang mangibang bansa dahil ang sweldo sa Pilipinas ay hindi sapat para sa gatas, matrikula, renta, gamot at pangarap. Sa Dubai, caregiver ako ng isang matandang babaeng Emirati. Mabait ang amo ko pero ang trabaho hindi biro. 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Amoy disinfectant ang pasilyo. Tunog ng oxygen machine ang dalas kong kasama. Minsan, kapag tahimik na ang bahay at tulog na ang lahat, nakaupo ako sa gilid ng kama, tinitignan ng picture ng anak kong si Lian sa cellphone ko. 7 taong gulang siya noon. Maputi ang pisngi, kulot ang dulo ng buhok at may maliit na piklat sa baba dahil nadapa siya noon habang hinahabol ang saranggola sa tapat ng bahay namin sa Laguna. Sa bawat video call namin, palaging nagsasabing, "Mama, kailan ka uuwi? May medal ako ulit." At palagi kong sagot, "Konti na lang anak, iniipon ni mama ang pang-future mo." Pero hindi ko alam, habang nag-iipon ako ng pangarap, may ibang nagbibilang ng perang pwede nilang kunin sakin. Si Maribel, ang biyenan ko, kilala sa barangay namin bilang babaeng palaging maayos manamit. Kahit simpleng palengke lang, naka-lipstick. Kahit may utang sa tindahan, naka-gold bracelet. Ang asawa ko namang si Paulo, anak niya, ay laging malambing sa umpisa at laging pagod kapag may responsibilidad. "No choice tayo, Chess," sabi niya noon bago ako umalis. "Ikaw muna ang mag-abroad, ako ang bahala kay Lian dito." Paniwalaan ko iyon dahil asawa ko siya, dahil ama siya ng anak ko. Dahil akala ko, ang pamilya ay hindi kailanman gagamitin ang kahinaan mo laban sa iyo. Noong unang tawag ni Maribel tungkol sa sakit ni Lian, parang may kamay na pumasok sa dibdib ko at piniluwit ang puso ko. "Cancer?" Bulong ko. Hindi ko marinig ng maayos ang sarili kong boses. "Oo," sagot niya. "May nakita raw sa dugo. Sabi ng doktor, kailangan ng urgent tests. Huwag mo munang tawagan si Lian. Mahina siya. Ayaw niyang makitang umiiyak." Naupo ako sa sahig. Sa labas ng bintana, kumikislap ang ilaw ng siyudad. Ang Dubai, ang daming ilaw. Pero sa gabing iyon, parang wala akong makita. "Nasaan si Paulo?" tanong ko. Tumahimik siya ng kalahating segundo. Napakaiksi, pero sapat para maramdaman ko. "St. Agatha Medical Center," sagot niya. "Dito sa Maynila, specialist daw." "Bakit sa Maynila? Bakit hindi muna sa Laguna?" "Cheska!" Bigla siyang tumaas ang boses. "Anak mo to, magtatanong ka pa ba o gagalaw ka?" At doon ako natalo. Hindi dahil naniwala agad ako, kundi dahil natakot ako.
Iyon ang unang perang ipinadala ko, 320,000 pesos. Lahat ng ipon ko sa loob ng halos isang taon kasama ang perang dapat sana ay pang-uwi ko sa Pasko. Kinabukasan, humiram pa ako sa kaibigan kong OFW. Pinadalhan ako ni Maribel ng litrato ni Lian na nakahiga, nakapikit, may kumot hanggang dibdib. Malabo ang larawan. Sabi niya, bawal daw malinaw dahil ayaw ng ospital. Pero habang natitigtig ako sa litrato, may napansin ako. Ang kumot na gamit ni Lian, iyon ang kumot sa bahay namin, kulay dilaw na may maliit na bituin. Sinabi ko iyon kay Paulo sa chat. Emergency setup lang sa bahay bago dinala sa ospital, reply niya. Gusto kong maniwala, kasi kapag hindi ako naniwala, ibig sabihin kailangan kong harapin ang posibilidad na ang sarili kong pamilya ay nagsisinungaling tungkol sa sakit ng anak ko. Lumipas ang mga araw, sunod-sunod ang hingi. Blood test, bone scan, private room deposit, doctor's fee, chemo preparation. May mga salitang hindi ko maintindihan pero ang bawat isa may katumbas na halaga. 180,000 pesos, 450,000 pesos, 900,000 pesos. Tuwing humihingi ako ng resibo, may dahilan. Nasa billing pa, nakahawak ni Paulo, hindi malinaw kuha, bawal picturean ng record. Isang gabi, nag-video call si Lian, 3 minuto lang. Nakaupo siya sa kama, maputla ang mukha dahil sa sobrang kapal ng pulbos. Sa tabi niya, may kamay na humahawak sa balikat niya. Kamay ni Maribel. "Kumusta ka anak?" tanong ko habang pinipigil ang iyak. Gumiti si Lian pero hindi umabot sa mata. "Okay lang po mama." "Masakit ba?" Tumingin siya sa gilid, parang naghihintay ng sagot sa ibang tao. "Opo, masakit po." Tapos biglang may narinig akong mahinang tunog. Hindi monitor, hindi hospital cart, kundi video K. Mahina lang, parang galing sa malayo. Isang lumang kanta, may palakpakan pagkatapos. "Nasaan kayo?" tanong ko. Biglang gumalaw ang camera, natakpan ng daliri ang screen. "Cheska, pagod na ang bata. Magpadala ka na lang bukas, may kailangan ulit bayaran." Napatitig ako sa itim na screen pagkatapos ng tawag. Doon nagsimula ang unang bitak. Maliit lang, halos hindi ko pinansin. Pero minsan, ang pinakamalaking katotohanan hindi nagsisimula sa sigaw. Nagsisimula ito sa tunog ng alon sa likod ng kasinungalingan. Nung una, pinatahimik ko ang sarili ko. Sabi ko baka pagod lang ako. Baka dahil kulang ako sa tulog. Baka dahil sa takot, kung ano-ano nang naririnig ko sa background ng tawag. Hindi madaling pagdudahan ang sariling pamilya, lalo na kung ang nakataya ay anak mo. Kapag ina ka, minsan kahit halatang may mali, pipiliin mong maniwala muna. Dahil mas nakakatakot isipin na niloloko ka nila habang umiiyak ka gabi-gabi. Pero habang lumalaki ang perang hinihingi nila, lumalalim din ang katahimikan ni Lian. Dati kapag video call namin, siya ang lauunang magkwento. "Mama, may star ako sa notebook. Mama, nag-away kami ni Bea. Mama, gusto ko ng sinigang pag uwi mo." Pero mula nang sinabi nilang may sakit siya, parang naging bisita na lang ako sa buhay ng anak ko. 3 minuto rito, 5 minuto roon, palaging may bantay, palaging may dahilan para putulin ang tawag. Sa Dubai, bawat oras ko may katumbas na pagod. Kapag natutulog na ang amo ko, naglilinis pa ako ng kusina. Kapag day off ko, pumapasok ako sa bahay ng kapitbahay Noli ko para magplansya. Kapag sumasakit ang likod ko, umiinom lang ako ng tubig at pinapahid ang luha sa manggas ng uniform ko. Ang sahod ko, halos hindi ko na nahahawakan. Diretso padala. Sa Western Union, sa bank transfer, sa GCash ng pinsan ni Paulo kapag raw sarado ang account. May isang beses, nagbenta ako ng hikaw na bigay ng nanay ko nung ikinasal ako. Maliit na hikaw lang iyon, pero iyon ang huling bagay na hawak ko mula sa kanya bago siya namatay. Para kay Lian,
sabi ko sa sarili ko habang iniabot sa buyer. Pero tuwing humihingi ako ng malinaw na update, parang ako pa ang may kasalanan. Cheska, sabi ni Maribel sa isang voice message, huwag kang masyadong demanding. Kami ang mandito. Kami ang puyat sa ospital. Ikaw, padala ka lang naman dyan. Padala ka lang naman. Parang sinampal ako ng linyang iyon. Hindi nila nakita kung paano ako natutulog minsan sa laundry room dahil dun lang malamig at tahimik. Hindi nila nakita kung paano ako kumakain ng tirang tinapay para makatipid. Hindi nila narinig kung paano ako humihingi ng tawad kay Lian sa screen kapag hindi ako makauwi. Si Paulo naman, palaging nasa gitna. Hindi malinaw kung kakampi ko o tagapasa lang ng utos ng nanay niya. Chess, intundihin mo na lang si Mama, stress siya. Paulo, bakit hindi mo ako masagot ng diretsyo? Ano bang diagnosis ng anak natin? Leukemia raw. Basta blood cancer. Hindi ko kabisado, doktor ang nakakaalam. Anong pangalan ng doktor? Matagal siyang nag-type. Dr. Mendoza. First name? Hindi na siya nag-reply. Kinabukasan, may dumating na picture ng resibo. Malabo ulit, pero pinilit kong i-zoom. Nakalagay, St. Agatha Medical Center. Center, hindi sentre. Sa Pilipinas, pwede naman iyon, sabi ko sa sarili ko. Pero may isa pang mali. Ang pangalan ng anak ko, nakalagay, Lian Ramirez. Isang N lang. Lian ang anak ko, 2 N. Ako mismo ang nagpa-register sa birth certificate niya. Ako ang pumili ng spelling dahil sabi ko gusto kong may lambot ang pangalan niya kapag binibigkas. Nag-message ako kay Maribel, Ma, bakit mali spelling ng pangalan ni Lian sa resibo? Agad siyang tumawag, hindi chat, tawag agad. Yan ang inuuna mo? Spelling? Habang lumalaban ng bata? Hindi sa ganun, Ma. Kailangan lang tama ang records. Cheska, kaya ka siguro sinusubok ng Diyos kasi wala kang tiwala. Napatigil ako. Iyon ang hirap kay Maribel. Marunong siyang gumamit ng salitang Diyos kapag kailangan niyang patahimikin ka. Marunong siyang gawing kasalanan ang paghihingi mo ng linaw. Pagkatapos ng tawag, nagpunta ako sa CR ng amo ko. Sinara ko ang dorte, binuksan ang gripo at doon ako umiyak ng walang tunog. Amoy sabon at bleach ang paligid. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko, namumutla, may maitim sa ilalim ng mata at nanginginig ang labi. Diyos, bulbul ko, kung mali ako sa paghihinala, patawarin mo ako. Pero kung may nililihim sila, ilabas mo bago mahuli ang lahat. Nung linggong iyon, umabot na ng halos 4.6 million ang naipadala ko. May mga perang galing sa sahod, may galing sa utang, may galing sa loan ng agency. Hindi ko alam paano ko babayaran lahat, pero ang alam ko lang noon, kung anak mo ang nasa gitna, hindi ka na nag-compute, gumagalaw ka. Hanggang isang hapon, may nag-message sa akin sa lumang Facebook account ni Alma. Cheska, ako to, Alma. Dati akong kapitbahay ninyo sa San Pablo. Nurse ako ngayon. Pwede ba hitang makausap tungkol kay Lian? Namlamig ang kamay ko. Alma Dizon, dating kapitbahay namin. Tahimik na babae, laging nakaklip ang buhok, minsan nagbabantay sa butika ng tiyahin niya. Hindi kami close, pero kilala niya si Lian dahil dati niya itong binibigyan ng vitamin C candy kapag dumadaan sa tapat nila. Tinawagan ko siya agad. Alma, bakit? Nakita mo ba si Lian sa ospital? Mahaba ang katahimikan niya. Cheska, anong ospital ba ang sinasabi nila sa'yo? St. Agatha Medical Center sa Manila. Huminga siya ng malalim. Cheska, may St. Agatha oo, pero outpatient diagnostic clinic lang iyon dati. Matagal nang nagpalit ng management. Wala silang pediatric oncology unit. Wala silang chemo facility. Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ko. Baka ibang branch? Pilit kong tanong. Natignan ko na. Wala. At Cheska? Tumigil siya. Nakita ko si Lian nung isang araw. Napahawak ako sa pader. Saan? Sa mall. Kasama ni Maribel. Hindi siya mukhang may chemo. Hindi siya mukhang mahina. Pero natakot siya nung nakita ko.
Parang may gustong sabihin pero hinila siya ng lola niya. Nawala ang tunog sa paligid, pati ingay ng aircon parang lumayo. Alma, sigurado ka? Oo, at may narinig pa akong sinabi ni Maribel sa kasama niya. Ano? Huwag nilang hayaang makatawag ng matagal kay Cheska, baka may masabi ang bata. Doon ko unang naramdaman na hindi lang perang ninakaw nila sa akin, pati boses ng anak ko. Nung gabing iyon, hindi ako natulog. Inisa-isa ko lahat ng resibo, lahat ng screenshots, lahat ng voice messages, lahat ng dates. Nagbukas ako ng notebook at sinulat ko sa bawat pahina ang padala, dahilan, pangalan ng tumanggap, at oras ng tawag. At sa pinakaibabaw ng unang pahina, isinulat ko ang isang tanong. Kung walang cancer ang anak ko, nasaan ang 8 million pesos? Hindi pa umaabot ng 8 million noon, pero parang naramdaman ko na, hindi pa tapos ang hingi nila at hindi pa tapos ang kasunungalingan. Ang huling hingi ni Maribel ang tuluyang nagpatayo sa akin mula sa takot. Cheska, kailangan ng 1.2 million bukas, sabi nga. May bagong gamot na raw, imported. Kapag hindi natin nakuha, baka bumagsak ang katawan ni Lian. Hindi na ako umiyak noon. Hindi na rin ako sumigaw. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama ko sa maliit na kwarto sa Dubai. Sa labas, may dumadaang sasakyan. Sa loob, taming huni ng electric fan at tibok ng puso ko ang naririnig ko. Patingin muna ng prescription, sabi ko. Wala kang tiwala? Patingin muna. Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin. Paulo, kausapin mo nga asawa mo. Nag-iinarte na naman. Ilang segundo, boses ni Paulo ang pumalit. Ches, padala mo na lang, please. Huwag na nating palakihin. Huwag nating palakihin? Ulit ko. Paulo, 8 million na halos ang pinag-uusapan natin. Para sa anak natin yun. Kung para kay Lian, bakit mali-mali ang resibo? Tumahimik siya. Bakit walang oncology unit ang clinic? Mas lalong tumahimik. Bakit nakita siya ni Alma sa mall? Doon naputol ang linya. At doon ko naintindihan, hindi sagot ang kailangan kong hanapin. Ebidensya. Kinabukasan, kinausap ko ang amo ko. Hindi ko sinabi lahat, pero sinabi kong may emergency sa anak ko sa Pilipinas. Tumingin siya sa akin ng matagal, pagkatapos ay hinawakan ng kamay ko. Go, sabi niya sa English. A mother knows when something is wrong. Iyon ang pangungusap na nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ako nag-post, hindi ako nag-message kay Paulo, hindi ko sinabihan kahit sinong kamag-anak. Bumili ako ng ticket pauwi ng Pilipinas gamit ang perang dapat sana ay ipapadala ko. Sa airport habang hawak ko ang passport ko, nanginginig ang mga daliri ko. Hindi dahil takot akong bumiyahe, kundi dahil takot akong tama ako. Sa eroplano, halos hindi ako nakatulog. Tuwing pipikit ako, mukha ni Lian ang nakikita ko. Yung ngiting parang pinipilit. Yung matang may gustong sabihin. Yung batang tinuruan kong huwag magsinungaling. Pero mayon, baka pinilit magsinungaling para sa matatanda. Paglapag ko sa Naibia, sinalubong ako ng amoy ng init, usok at kape sa paper cup. Pilipinas. Dati kapag umuuwi ako sa isip ko, yakap ang unang isena. Pero sa araw na iyon, hindi ako umuwi bilang asawang sabik. Umuwi ako bilang inang naghahanap ng katotohanan. Kinausap ko si Alma gamit ang bagong SIM. Nandito na ako, sabi ko. Cheska, huwag ka munang dumiretso sa bahay, mabilis niyang sagot. May nakita akong post ng pinsan ni Paulo. Naka-story lang kagabi. Nasa resort sila. Resort? Oo. Hindi ko alam kung saan pero may logo sa towel. Sinend ko sa'yo. Pagbukas ko ng message niya, parang huminto ang dugo ko. Screenshot iyon ng Instagram story. Burado na ang pangalan pero kitang-kita ang braso ni Maribel na may gold bracelet. Sa mesa, may seafood platter. Sa likod, may infinity pool. At sa gilid ng larawan, may maliit na towel na may burdang pangalan. Casa Amara Lakeside Resort. Hindi hospital, hindi treatment center, resort. Hinawakan ko ang dibdib ko,
Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Kung susugod ako, matatalo ako. Kung sisigaw ako, sasabihin nilang hysterical ako. Kung kukunin ko agad si Lian ng walang proof, baka baliktarin nila ako at sabihing ako ang nanggugulo. Kaya ginawa ko ang pinakamahirap para sa isang inang galit. Nagtimpi ako. Sumakay ako ng taxi papuntang Laguna. Habang dumadaan kami sa SLEX, nakadikit ang noo ko sa bintana. Nakikita ko ang mga poste, mga puno, mga tindahan na may tarp, mga pamilyang nakasakay sa motor. Normal ang mundo sa labas, pero sa loob ko may gumuguhong bahay. Pagdating sa bayan, hindi ako pumunta sa bahay namin. Pumunta ako sa maliit na butika ng tiyahin ni Alma. Doon siya nagsalubong sa akin. Nakaputing blouse, halatang galing duty, may pagod sa mukha pero diretso ang tingin. "Cheska," nagsabi siya. Niyakap niya ako ng madali. "Handa ka ba?" "Hindi, pero pupunta pa rin ako." Pinakita niya ang isa pang screenshot, booking confirmation. Hindi buo pero may date at pangalan. Guest, P. Ramirez. Villa, Sampaguita Family Suite. Check-in, Friday 2 p.m. Si Paulo. Hindi si Maribel. Si Paulo ang mag-book. Parang may kutsilyong dahan-dahang ipinasok sa tagiliran ko. Hanggang sa sandaling iyon, may maliit na parte pa rin sa akin na umaasang biktima lang siya ng nanay niya. Na baka mahina lang siya. Na baka nadala. Pero ang pangalan niya sa booking ay hindi kahinaan. Pirma iyon. "May kakilala ko sa resort," sabi ni Alma. Hindi niya pwedeng ibigay ang guest details pero sinabi niyang may event daw sila ron. Birthday celebration. "Kanino?" Hindi agad sumagot si Alma. "Kay Maribel." Napangiti ako pero walang saya. Yung uri ng ngiting lumalabas kapag sobrang sakit na hindi mo na alam kung iiyak ka o tatawa. Ang perang ipinadala ko para sa chemo ng anak ko, ginamit sa birthday resort ng biyenan ko. Pumunta kami sa Casa Amara bago mag-alas 5 ng hapon. Hindi ako bumaba agad sa tricycle. Mula sa labas, tanaw ko ang gate na may bougainvillea, ang guardhouse at ang mga ilaw na nakasabit kahit hapon pa. May amoy ng inihang na liempo sa hangin. May tunog ng tawanan, baso at video carry sa loob. Iyon ang tunog na narinig ko sa video call. Hindi ako nagkamali. Naglakad ako papasok ng nakayuko, nakakap at may mask. Hindi dahil gusto kong magtago habang buhay, kundi dahil kailangan kong makita muna ang buong kasinungalingan bago nila ito maitago. Sa may pool area, nakita ko si Maribel. Naka-floral dress siya, may malaking salamin sa mata, tumatawa habang may hawak na wine glass. Sa tabi niya, may mga kamag-anak ni Paulo, mga taong minsan nang nag-message sa akin na, "God bless sa abroad, Cheska," habang kinakain pala ang perang galing sa puyat ko. At si Paulo, nakatayo sa tabi ng buffet, naka-white polo, nakangiti habang may kausap sa cellphone. Gusto kong lumapit sa kanya, gusto kong sigawan. Gusto kong itanong kung ilang beses niyang iniyak ang anak namin habang alam niyang ginagamit nila ang pangalan niya sa panluloko. Pero bago ako makagalaw, nakita ko si Lian. Nasa gilid ng garden, nakaupo sa bangko. Suot niya ang dilaw na dress na ipinadala ko nung birthday niya. Hindi siya maputla, hindi siya kalbo, hindi siya nakakabit sa anumang dextrose, pero hindi rin siya masaya. Yakap niya ang maliit na stuffed rabbit bigay ko bago ako umalis. Nakatingin siya sa pool pero parang wala siyang nakikita. Lumapit si Maribel sa kanya at yumuko. Hindi ko narinig ang buong sinabi pero malinaw ang huling linya. "Kapag may tinanong sa iyo ang mama mo sa video call mamaya, alam mo na ang sasabihin mo, ha?" Nanigas ako. Video call mamaya. Ibig sabihin, kahit nandito na ako, may plano pa silang magpanggap ulit. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko. Pinindot ko ang record. Hindi pa ako humaharap. Hindi pa ako sumisigaw. Pero sa unang pagkakataon matapos ng ilang buwan, hindi natakot ang nangingibabaw sa akin. Katotohanan na. At minsan kapag ang katotohanan ng hawak ng isang inang ginamit at pinagsinungalingan, hindi niya kailangang magwala. Kailangan lang niyang humintay ng tamang segundo.
Dahil sa biklip ng tawanan sa resort na iyon, nang simula nang gumuho ang mundong itinayo nila mula sa luha ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Nakatago sa likod ng malaking halaman sa gilid ng pool. Sa harap ko, parang may dalawang mundo. Sa isang mundo, may ilaw, pagkain, tawanan at musika. Nakaayos ang mesa, may lechon belly, hipon, pansit, cake na may gold topper. May mga kamag-anak ni Paulo na nagpapakuha ng litrato habang nakataas ang baso. Si Maribel, parang reyna sa sarili niyang piyesta, palakad-lakad habang tinatawag siyang birthday girl ng mga bisita. Sa kabilang mundo, nandoon ang anak ko, si Lian. Nakaupo sa bangko, tahimik, hawak ang stuffed rabbit. Hindi siya mukhang batang may sakit, pero mukhang batang napagod matakot. Mas masakit iyon. Dahil kung may tunay siyang karamdaman, lalaban ako, magtatrabaho ako, mangungutang ako, magpapakamatay ako sa puyat kung kailangan. Pero kung ang sakit niya ay takot na itinanim ng mga matatandang dapat nagpoprotekta sa kanya, ibang klasing galit ang gumising sa dibdib ko. Lumapit si Maribel kay Lian. Nakangiti siya sa malayo, pero nang yumuko siya sa bata, nag-iba ang mukha niya. Nawala ang ngiti, naging manipis ang labi. "Narinig mo ako?" sabi niya. Hindi sumagot si Lian. Hinawakan ni Maribel ang baba ng anak ko. Hindi madiin, pero sapat para mapatingin ito sa kanya. "Kapag tumawag si mama mo, uubo ka muna, tapos sasabihin mo masakit ang katawan mo. Huwag kang magsasabi ng iba." "Lola," mahina ang boses ni Lian. "Ayoko na po." Parang may pumutok sa tenga ko. Pinisil ko ang cellphone sa kamay ko. Naka-record pa rin. "Ayoko na pong magsinungaling kay mama." Mabilis na luminga si Maribel sa paligid. Nang masiguradong walang nakatutok sa kanila, lumapit siya lalo. "Gusto mo bang umuwi ang mama mo na walang pera?" Pabulong pero matalim niyang sabi. "Gusto mo bang mag-away sila ng papa mo dahil sa'yo?" Napakagatlabi si Lian. "Hindi po. Kung mahal mo mama mo, sumunod ka." Doon ko gustong lumabas. Doon ko gustong hablutin ang anak ko at sabihing hindi pagmamahalang pagsunod sa kasinungalingan. Pero may kamay na humawak sa braso ko. Si Alma. Bahagya niyang iniling ang ulo. Sa mata niya, malinaw ang pakiusap. "Huwag muna." Masakit magpigil, para kang nululunod habang nakikita mo ang pampang. Pero naintindihan ko. Isang maling galaw, pwede nilang sabihing nagawa-gawa ko lang yun. Pwede nilang itago ang messages, burahin ang videos, baligtarin ang kwento at palabasing ako ang inang nagwala sa birthday ng biyena niya. Kaya nulunok ko ang sigaw at ipinagpatuloy ko ang pagre-record. Pagkatapos kausapin ni Maribel si Lian, bumalik siya sa mesa. Si Paulo naman ang lumapit sa anak namin. Akala ko yayakapin niya. Akala ko kahit paano may konsensya pa. Umupo siya sa tabi ni Lian at may iniabot na maliit na notebook. "Anak," sabi niya, "review mo ulit yung sasabihin mo mamaya, okay?" Tumigil ang mundo ko. Notebook? Lumapit ako ng kaunti, sapat para makita ko ang pabalat. Kulay pink, may sticker na unicorn sa gilid. Notebook iyon ni Lian, yung ginamit niya dati sa school. Binuksan niya. Hindi ko mabasa lahat, pero may ilang linyang kitang-kita dahil malaki ang sulat. Halatang sulat bata. "Mama, masakit po katawan ko." "Mama, huwag ka pong umuwi. Kailangan ko pong gamot." "Mama, sabi ni Lola, bawal po akong ma-stress." Napahawakan ko ang dibdib ko. Hindi lang nila ginamit ang boses ng anak ko. Tinuruan nilang sumuot ng kasinungalingan na parang uniforme. "Papa, kailan po matatapos?" Hindi agad sumagot si Paulo. Tumingin siya sa pool. Pagkatapos, sa mesa kung saan tumatawa ang nanay niya. "Konti na lang, pag nakabayad na si mama mo sa last treatment." "Pero wala naman po akong treatment." Tumigas ang panga ni Paulo. "Anak, laro lang ito." Pero umiiyak si mama. Doon siya nainis.
Hindi malakas, pero sapat para makita ko ang tunay niyang ukha. Lian, huwag kang matigas ang ulo. Para din ito sa pamilya. Para sa pamilya. Yun ang paboritong dahilan ng mga taong gustong gawing tama ang mali. Nang tumayo si Paulo at bumalik sa buffet, iniwan niyang bukas ang notebook sa tabi ni Lian. Ilang sandali, may batang pinsan na tumakbo palapit at niyaya siyang lumangoy. Umiling si Lian. Nang walang nakatingin, lumapit si Alma sa kabilang gilid. Nagpanggap siyang naghahanap ng CR. Ako, nakasunod sa likod ng puno. Mabilis niyang linapitan ang bangko. Lian, mahinang tawag. Napatingin ng anak ko. Nanlaki ang mata niya. Tita Alma? Shh! Anak, nandito si mama mo. Parang may kuryenteng dumaan sa mukha ni Lian. Bigla siyang tumingin sa paligid. Nanginginig ang labi. Nandito po si mama? Hindi ko na kinaya. Lumabas ako sa pagkatago. Sa unang kita niya sa akin, hindi siya tumakbo. Nanigas muna siya, parang hindi naniniwala. Pagkatapos, unti-unting kumunot ang mukha niya. At doon pumutok ang iyak nga matagal niyang pinigilan. Mama, sorry po. Sorry po mama. Sabi nila, kailangan daw. Sabi nila kapag sinabi ko ang totoo, mawawala ka raw. Hinawakan ko ang mukha niya. Wala kang kasalanan. Kahit isang tuldok, wala. Sa balikat namin, narinig ko ang boses ni Alma. Cheska, bilisan natin. Baka makita kayo. Gusto kong dalhin agad si Lian palabas, pero alam kong hindi pwede. Kailangan naming maging maingat. Kailangan kong kunin ang notebook. Kailangan kong makuha ang ebidensya nang hindi siya nalalagay sa mas malaking gulo. Anak, mahinang sabi ko, kailangan kong malaman, may sakit ka ba? Umiling siya habang umiiyak. Wala po. Dinala lang po ako sa klinik minsan, pero check-up lang. Tapos pinasuot po ako ng mask. Pinapahiga po ako kapag video call. Pinapaputla po ang mukha ko. Sinong nagturo? Tumingin sa mesa. Si Lola po at si Papa. Kahit alam ko na, iba pa rin kapag galing mismo sa anak mo. Parang may huling piraso ng tiwala na binasag. Tinago ni Alma ang notebook sa loob ng tote bag niya. Ako naman, pinahidang luha ni Lian. Makinig ka sa akin. Hindi pa tayo aalis ng magulo. Pero simula ngayon, hindi ka na magsisinungaling para sa kanila. Naiintindihan mo? Tumango siya. Mama, galit ka po ba sa akin? Yinakap ko siya uli. Hindi anak. Galit ako sa ginawa nila. Pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako basta sisigaw. Ikaw ang dahilan kung bakit lalaban ako ng tama. Sa malayo, biglang tumawag si Maribel. Lian, nasaan ka? Nanigas ang anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya, isang sandali lang, bago ako muling umatras sa likod ng puno. Lumapit si Maribel, nakasimangot, pero hindi niya ako nakita. Bakit ang tagal mo dito? Wala po. Nagpapahinga lang, sabi ni Lian, nanginginig pero malinaw. Pinagmasdan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umubo. Hindi siya nagpanggap na mahina. At doon ko nakita ang unang maliit na tagumpay. Hindi pa tapos ang laban, pero nabawi ko na ang boses ng anak ko. Hindi ko kinomprontahan sina Maribel at Paulo nung gabing iyon. Hindi dahil wala akong lakas, kundi dahil sobra ang lakas ng galit ko. At alam kong kapag pinakawalan ko iyon ng wala pang hawak na matibay, baka ako pa ang matalo. Umalis kami ni Alma sa resort bago tuluyang dumilim. Hindi ko na isana si Lian. Iyon ang pinakamahirap. Nang makita kong bumalik sa garden, parang pinupunit ang puso ko. Pero bago ako umalis, nakipagkita ulit ako sa kanya sandali malapit sa CR hallway. Anak, makinig ka. Babalikan kita. Hindi kita iiwan. Kumapit siya sa damit ko. Promise po? Promesa. Pero kailangan muna ni Mama ayusin para walang makuha sa'yo ulit. Tumanggo siya, kahit naninginig pa rin. Binigay niya sa akin ang isang maliit na papel na nakatikulop. Sulat bata. May maling baybay. May luha yata dahil may parte ng papel na namantsahan. Dear Mama, hindi po ako may sakit.
Pero sabi nila, kapag sinabi ko, hindi ka na uuwi. Miss na po kita. Sorry po. Doon ako bumigay. Sa likod ng butika ng tiyahe ni Alma, umiyak ako nang nakayuko sa mesa. Hindi iyak ng mahina, hindi iyak na pangdrama. Iyak iyon ng inang ilang buwan naniniwalang baka mamatay ang anak niya, habang ang totoo, pinapahirapan pala ito ng sariling pamilya. Cheska, sabi ni Alma, umupo sa tapat ko. Kailangan nating gumalaw ng maayos. Pinahid ko ang luha ko. Ano ang una? Records. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa Maynila. Sa taxi, bit-bit ko ang lahat. Screenshots, remittance slips, resibo, voice messages, picture ni Lian, at notebook niya. Hindi kami dumiretso sa pulis. Hindi muna. Sabi ni Alma, kung gusto naming maging matibay, kailangan munang matunayan na walang diagnosis, walang treatment, at walang totoong medical billing. Dinala niya ako sa dating St. Agatha Medical Center, na ngayon ay Agatha Prime Diagnosis na. Maliit lang ang building, nasa second floor ng isang commercial strip. Sa baba, may laundry shop at milk tea place. Hindi iyon mukhang ospital na may chemotherapy. Wala ning amoy ng hospital corridor. Wala ning stretcher. Sa reception, ipinakita ko ang litrato ng resibo na ipinadala sa akin. Ma'am, sabi ng staff, kumunot ang noo. Hindi po namin format ito. Sigurado po kayo? Opo, at hindi na po namin ginagamit ang lumang logo na yan since 2021. Parang gusto kong matawanan sa sakit. Magkano po? Less than 1,000, ma'am. Less than 1,000. Habang ako, nagpadala ng milyon. Humingi kami ng official certification. Noong una, ayaw ng staff dahil may privacy policy raw. Mabuti na lang dala ko ang birth certificate copy ni Lian at ID ko bilang nanay. Tinawag nila ang clinic administrator, isang lalaking nasa 50, si Mr. Salcedo. Maingat siyang magsalita. Hindi siya nangako agad. Ma'am Cheska, seryoso itong sinasabi ninyo. Kung may gumagamit ng pangalan ng klinik namin para gumawa ng peking medical billing, kailangan namin itong i-document. Ipinakita ko ang resibo. Ipinakita ko ang medical letter. Pagkakita niya sa pirma sa ilalim, nagbago ang mukha niya. Kilala niyo ba ang pangalan? Tanong ko. Matagal siyang tumingin sa papel. Dating billing assistant namin, si Ramel Ordonez. Natanggal last year dahil sa falsification issue. Nagkatinginan kami ni Alma. Nasaan na siya gayon? Tanong ko. Hindi ko alam, pero ang pirma niya ito at hindi siya doktor. Hindi doktor. Ang taong ginamit nila para takutin ako tungkol sa cancer ng anak ko, hindi doktor. Billing assistant na natanggal. Doon nagsimulang maging malinaw ang hugis ng panloloko. Hindi ito simpleng nagsinungaling kami kasi kailangan ng pera. Planado ito. May peking resibo. May peking medical letter. May bata silang pinapractice magsalita. May clinic name silang ginamit para mukhang totoo. Humingi ako ng certified copy ng record ni Lian. Routine CBC lang. Humingi rin ako ng written statement na walang oncology department ang clinic. Sinabi ni Mr. Salcedo na kailangan niyang ipadaan sa legal office, pero bibigyan niya ako ng acknowledgement letter. Ma'am, sabi niya bago kami umalis, kung pamilya ninyo ang gumawa nito, maghanda kayo. Minsan mas marahas lumaban ang sariling kadugo kapag nahuhuli. Hindi ako sumagot, dahil alam kong tama siya. Paglabas namin, tumawag si Paulo. Tinitigan ko lang ang screen. Pangalan niya, larawan niya, lalaking unsang kong minahal. Hindi ko sinagot. Nag-message siya. Chess, bakit hindi ka nagpadala? Nasa critical stage na si Lian. Napapikit ako. Critical stage. Habang ilang oras lang ang lumipas,
Nakita ko siyang kumakain ng hotdog sa resort. Takot lang dahil sa kanila. Hindi pa rin ako sumagot. Sunod na message galing kay Maribel. Kung may mangyari sa anak mo dahil sa katigasang ulo mo, kasalanan mo. Doon ko naramdaman ang lumang Cheska na gustong magpadala ulit. Yung Cheska na takot na kayang ibenta ang balat niya kung sasabihin na kailangan ng anak niya. Pero hinawakan ni Alma ang kamay ko. Basahin mo ulit ang papel ni Lian, sabi niya. Kinuha ko sa bulsa ang sulat ng anak ko. Hindi po ako may sakit. Iyon ang naging pader ko. Hindi ako nagpadala. Sa halip, nagpunta kami sa isang internet shop malapit sa terminal. Doon ko sinimulang i-download lahat ng proof. Inayos ko sa folders. Remittance, medical receipts, voice calls, Lian notes, resort evidence. Bawat folder parang pako sa kabaong ng kasinungalingan nila. Pero sa pinakahuling folder, may isang file na halos hindi ko napansin. Screenshot iyon na nasend ni Paulo 2 linggo na ang nakaraan. Akala ko noon resibo ng gamot, pero nang i-zoom ko, may maliit na text sa ilalim. Casa Amara Lakeside Resort down payment confirmed. Ang petsa? Pareho sa araw nagpadala ako ng 900,000 para raw sa private room deposit. Hindi na iyon duda. Hindi na iyon kutob. Iyon na ang simula ng kaso. At habang ako'y tahimik na nag-iipon ng ebidensya, sa kabilang panig, nagsisimula na silang mataranta. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na gumana sa akin ang salitang, "Anak mo to." Dahil ngayon, alam ko na. Anak ko nga, kaya ko silang lalabanan. Kinagabihan, hindi na ako nakitira kina Alma. Delikado raw, maraming nakakakilala sa amin sa San Pablo at kapag may isang taong nakapagsadi kay Maribel na nasa bayan ako, baka ilayo nila si Lian bago pa ako makagalaw. Kaya dinala ko ni Alma sa maliit na transient room lang pinsan niya, malapit sa highway. Isang kama, isang electric fan, isang lamesang kahoy at bintanang may kurtinang manipis. Sa labas, naririnig ko ang busina ng jeep, tahol ng aso at paminsan-minsang motor na humaharurot sa gabi. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng pag-uuwi. Akala ko kapag nakita kong walang cancer si Lian, gagaan ng dibdib ko. Hindi pala. Dahil may mas mabigat na pumalit, ang katotohanang ginamit siya. Inilatag ko sa lamesa ang lahat ng ebidensya. Ang notebook, ang sulat ni Lian, ang screenshot ng resort, ang clinic acknowledgement, ang remittance slips. Tinignan ko ang mga pangalan ng tumanggap. Maribel Ramirez, Paulo Ramirez. Minsan, pangalan ng pinsan ni Paulo. Minsan, account ng isang R. Ordonez. Napahinto ako. R. Ordonez, ang dating billing assistant. Bakit may direct transfer ako sa kanya? Bidalikan ko ang chat namin ni Paulo. May isang message siya noon. "Ches, dito mo muna ipadala. Account ito ng hospital liaison. Mas mabilis ma-process." Hospital liaison. Si Ramel Ordonez pala yun. Hinawakan ko ang noo ko. Ang sakit isipin na hindi lang sila gumawa ng pekeng resibo. May taong kasabwat. May naghahati-hati. May sistema. Tinawagan ko ang bangko ko sa Pilipinas gamit ang roaming. Matagal ang proseso, maraming tanong. Pero dahil account ko ang pinanggalingan ng transfers, nakakuha ko ng reference numbers at confirmation kung kaninong accounts napunta ang pera. Habang sinusulat ko sa notebook, isang pangalan ng paulit-ulit na lumabas sa mas malalaking halaga. Paulo M. Ramirez. Hindi Maribel. Paulo. Ang asawa ko. Sumandal ako sa pader. Para akong nawalan ng hangin. Sa isip ko, kahit galit ako sa kanya, may natitira pa ring munting depensa. Baka napilitan lang siya ng nanay niya. Baka natakot siya. Baka mahina lang ang loob.
Baka naging kasangkapan siya pero hindi utak. Pero ang bank trail, walang pakialam sa emosyon. Ang pera, dumaan sa kanya. Ang resort, siya ang nag-book. Ang messages, siya ang nagpadala. Ang bata, siya ang nagpabasa ng script. Hindi na siya biktima ng nanay niya. Kasama siya sa nanakit. Bandang 9:00 ng gabi, tumawag siya ulit. This time, sinagot ko. Chess, mabilis niyang sabi. Nasaan ka? Bakit hindi ka makontak? Bakit? Kailangan na talaga ang pera, nagagalit na doktor. Sinong doktor? Si Dr. Mendoza nga. Anong first name? Tumahimik siya. Chess, hindi ito interrogation. Hindi, simple question lang. Narinig ko ang mahinang kaluskos sa linya. Parang tinakpan niya ang mic. Pagbalik niya, mas matigas na ang boses niya. Kung ayaw mo magpadala, sabihin mo na. Huwag mong daanan sa kung ano-anong tanong. Nasaan si Lian? Natutulog, mahina. Tawagin mo. Hindi pwede. Bakit? Cheska, anong klasing ina ka? Pera na lang hinihingi, pinapahirapan mo pa kami. Napangiti ako ng mapait. Ako ang nagpapahirap? Alam mo, kung nandito ka lang sana, hindi ganito. At yon ang pinakamatulis na kutsilyo. Dahil yon ang lagi nilang bala sa akin. Wala ako, nasa abroad ako, nagtrabaho ako, kaya pwede nilang gawing kontrabita kapag hindi ako nagpadala. Paulo, mahinang sabi ko, may sakit ba talaga ang anak natin? Of course. Tumayo ka sa pangalan ng anak mo. Tahimik. Sabihin mo sa pangalan ni Lian, may sakit siya ng cancer. Walang sagot. Sa katahimikan yun, narinig ko lahat. Pagkatapos, boses ni Maribel ang biglang sumingit. Sigura naka-speaker pala. Cheska, huwag mong kaming tinatakot. Wala kang alam sa nangyayari rito. Talaga po? Pera ang kailangan, hindi drama. Ma, sabi ko, unang beses na hindi nanginginig ang boses ko. Hindi na ako magpapadala. Ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos, tumawa siya. Maiksi, mapanghamak. Akala mo kaya mong tiisin ang anak mo. Hindi ako sumagot agad. Tinignan ko ang sulat ni Lian sa lamesa. Hindi ko tinitiis ang anak ko. Tinitiis ko ang huwag munang harapin habang kumpleto pa ang ebidensya ko. Naputol ang linya. Ilang minuto lang, sunod-sunod ang messages. Galit, pananakot, pagmamakaawa, guilt, lahat ng klase. Wala kang kwentang ina. Kapag may nangyari kay Lian, ikaw ang sisilihin namin. Pinapahiya mo pamilya natin. Kahit kalahati. Kahit kalahati. Doon lumabas ang tunay. Kung kritikal talaga ang bata, bakit biglang pwedeng kalahati? Hindi ko sinagot. Sa halip, tinawagan ko si Alma. Ready na ako, sabi ko. Sa blatter? Oo, pero may kailangan pa akong gawin. Ano? Tingnan ang ledger ng resort. Kailangan kong patunayan na pera ko ang ginamit nila doon. Kinabukasan, bumalik kami sa Casa Amara, pero hindi bilang bisita. Kasama namin ang pinsan ni Alma na dating barangay kagawad at kilala ang manager ng resort. Hindi madaling kumuha ng impormasyon. May privacy rules. Ayaw madamay ng resort. Pero nang ipinakita ko ang screenshot ng down payment, ang reference number at ang account transfer na kapareho ng petsa, pumayag ang manager na gumawa ng incident note. Hindi niya ibinigay ang buong guest file pero kinumpirma niya sa harap ng witness. May booking under Paulo Ramirez. May down payment na halos kapareho ng ipinadala ko bilang hospital deposit. May birthday package, may additional rooms, at may balance pa silang hindi nababayaran. Habang sinusulat ng manager ang acknowledgement, may dumating na staff at pabulong na sabi, "Ma'am, nandito pa sila, nag-extend." Nagkatinginan kami ni Alma. Nandito pa sila. Ibig sabihin, nasa loob pa rin si Lian. Tumayo ako.
Hindi ako gagawa ng eksena, pero kukunin ko ang anak ko. Hindi ako sigurado kung legal ba, kung magiging madali ba, kung may haharang ba. Ang alam ko lang, hindi na ako aalis nang wala siya. Pagpasok namin sa garden area, wala na ang malaking party pero may natirang lubo at basong plastik sa gilid. Sa may kubo, naandun si Maribel, kausap ng 2 kamag-anak. Si Paulo, nakaupo, nakasimangot, hawak ang cellphone. At sa poolside, si Lian, mag-isa. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. "Mama?" Lahat sila napalingon. Si Maribel ang unang sumigaw. "Cheska?" Hindi ako tumingin sa kanya. Diretso ako kay Lian. Lumuhod ako sa kanya, hinawakan ng kamay ng anak ko at sinabi ang pinakaimportanteng pangungusap na dapat noon ko pang nasabi. "Anak, uuwi na tayo." Tumakbo siya sa akin at kumapit ng mahigpit. Sa likod ko, narinig ko ang yabag ni Paulo. "Cheska, huwag kang gumawa ng gulo." Dahan-dahan akong humarap kay Paulo. "Hindi ako ang gumawa ng gulo, Paulo." Itinaas ko ang cellphone ko, naka-record. Pero ako ang magtatapos nito. Naramdaman kong humigpit ang yakap ni Lian sa bawang ko nang lumapit si Paulo. "Cheska?" sabi niya. Pilit kalmado ang boses. "Pag-usapan natin ito sa bahay." Napatingin ako sa kanya. Sa lalaking dati kong tinawag na tahanan, sa lalaking pinaniwalaan kong nag-aalaga sa anak namin habang ako'y nasa ibang bansa. Nagpapakahirap sa bawat oras na binabayaran ng lungkot. "Bakit sa bahay?" tanong ko. Para walang makarinig. Namula ang mukha niya. Si Maribel naman, mabilis na tumayo mula sa kubo, dala ang kanyang pamaypay at galit. "Anong ibig sabihin nito? Bigla kang susulpot dito at kukunin mong bata na parang kami ang masama?" Hindi ako sumagot agad. Tinignan ko muna si Lian. Nanginginig siya. Pero hindi na siya bumibitaw. "Anak?" mahinang sabi ko. "Dito ka lang sa likod ni Mama." Tumanggo siya. Dumating ang manager ng resort kasama ang pinsan ni Alma at isang barangay kagawad na tinawagan nila kanina. Hindi sila pulis, pero sapat para hindi agad makagawa ng esena sina Maribel. "Ma'am Maribel, Sir Paulo," sabi ng manager. "May concern lang po tungkol sa booking records at sa minor child." "Wala kayong pakialam sa pamilya namin," singhal ni Maribel. "Meron po," kalmadong sagot ng manager. "Kung ginagamit ang resort namin bilang bahagi ng posibleng fraud complaint." Parang nabura ang kulay sa mukha ni Paulo. Ako naman, dahan-dahang inilabas ang folder na binuo namin ni Alma. Hindi iyon makapal na folder na parang sa pelikula. Simpleng brown envelope lang. Pero sa loob noon, naroon ang unang pader na hindi nila kayang sigawan. Ebidensya. "Narito ang remittance records," sabi ko. "Narito ang screenshots ng hingi ninyo para sa hospital deposit. Narito rin ang confirmation na walang chemo facility ang clinic na ginamit ninyo. At narito ang resort down payment na kapareho ng petsa at halaga ng perang sinabi ninyong para sa private room ni Lian." "Fake yan," mabilis na sabi ni Paulo. "Good," sagot ko. "Kung fake, mas madali ninyong ipaliwanag sa barangay at sa pulis." Doon unang umurong ang tapang niya. Si Maribel naman, hindi pa rin tumitigil. "Hindi mo alam ang ginawa namin para sa batang yan. Ikaw ang umalis. Ikaw ang wala rito." Tumalim ang dibdib ko sa linyang yon. Pero hindi na ako bumigay. "Oo, umalis ako. Para magtrabaho. Para buhayin ang anak ko. Hindi para gawin ninyong negosyo ang takot ko." May ilang staff na napatingin. May mga bisitang napahinto. Pero hindi ito yung klaseng public humiliation na gusto kong gawing palabas. Hindi ako pumunta roon para ipahiya sila. Pumunta ako roon para kunin ang anak ko at simulan ang proseso. "Paulo," sabi ng barangay kagawad, "kung kayo ang ama, pwede kayong sumama sa barangay para pag-usapan ng custody concern, pero hindi ninyo pwedeng pigilan ng nanay lalo na kung may alegasyon na ginamit ang bata sa panloloko." "Hindi panloloko to," sigaw ni Paulo. Tumingin ako sa kanya. "Kung hindi, bakit may script si Lian?" Napatigil siya. Si Maribel ang sumagot. "Ginawa lang namin yun para hindi ka mag-alala."
Doon napatingin sa kanya si Paulo. Parang gustong pigilan siya, pero huli na. Para hindi ako mag-alala? Kaya sinabi ninyong may cancer ang anak ko? Walang sumagot. Sa katahimikan, narinig ko ang maliit na hikbi ni Lian. Hindi malakas, pero sapat para bumalik sa akin ang tunay na rason kung bakit ako nandito. Hindi para manalo sa away, kundi para tanggalin siya sa gitna ng away. Anak, kunin mo ang gamit mo. Wala po akong gamit, Mama. Yung rabbit lang po. Parang piniga ulit ang puso ko. Sa 8 milyong ipinadala ko, stuffed rabbit lang ang pag-aari ng anak ko roon. Lumakad kami palabas, pero humarang si Maribel. Hindi mo siya mailalayo sa amin. Apo ko siya. Apo ninyo siya, pero hindi ninyo siya pag-aari. Hinawakan niya ang braso ni Lian. Mabilis, madiin. Napasinghap ang anak ko. Doon kumilos ang barangay kagawan. Ma'am, bitawan ninyo po ang bata. Wala kayong karapatan. Meron po kaming karapatan kung may minor na natatakot. Unti-unting binitawan ni Maribel ang Lian, pero ang tingin niya sa akin, punong-puno ng galit. Pagsisisihan mo to, Cheska! Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot sa boses niya. Hindi. Ito ang unang bagay na hindi ko pagsisisihan. Sa barangay hall kami dumiretso. Amoy lumang kahoy, papel, at kape ang loob. May electric fan na umiikot, pero mainit pa rin. Habang nagbablotter ako, nakaupo si Lian sa tabi ko, kumakapit sa palda ko. Si Alma naman, tahimik lang sa likod, pero alam kong binabantayan niya kami. Isinulat ko lahat. Ang unang tawag, ang maling resibo, ang clinic, ang resort, ang notebook, ang pagkuha sa perang ipinadala ko. Hindi pa yun kaso sa korte, hindi pa yun hatol, pero iyon ang unang opisyal na tala na hindi na nila basta mabubura. Pagkatapos ng blotter, pinayuhan kami na pumunta sa Women and Children Protection Desk para sa statement ni Lian at sa abogado para sa possible fraud complaint at custody protection. Hindi ko kabisado ang proseso. Natatakot ako. Wala akong sapat na pera. Pero may isang bagay akong hawak na mas mahalaga kesa sa dati kong takot. Katotohanan. Kinagabihan, dinala ko si Lian sa bahay ni Alma. Pinakain namin siya ng supa. Tahimik siyang kumain. Parang nangangapapa kung safe na ba talaga. Ma, galit po ba ang papa? Napapikit ako. Siguro anak. Galit ka po ba kay papa? Hindi ako agad sumagot. Dahil wala akong gustong ituro sa anak ko ng puot, pero wala akong gustong itago ang mali. Masakit ang ginawa niya, at kailangan niyang panagutan yun, pero hindi mo kailangang ayusin ang kasalanan ng matatanda. Tumingin siya sa akin. Ako po bang dahilan kaya kayo nag-away? Niyakap ko agad siya. Hindi. Ikaw ang dahilan kaya ako lumakas. Sa gabing yun, habang natutulog si Lian sa tabi ko, hawak pa rin ng rabbit niya, binuksan ko ang cellphone ko. May 42 missed calls mula kay Paulo. May 19 messages mula kay Maribel. Pero hindi ko binasa lahat. Isa lang ang binuksan ko. Galing kay Paulo. Chess, ibalik mo na si Lian. Pag-usapan natin. Kahit 2 million na lang ibalik namin muna. Kahit 2 million. Sa wakas, umamin ng mensahe kahit hindi umamin ng bibig. Hindi na ito tungkol sa sakit. Hindi na ito tungkol sa pamilya. Pera na lang. At bukas, magsisimula ang tunay na domino. Kinabukasan, maaga akong gumising kahit halos wala akong tulog. Sa tabi ko, nakayakap si Lian sa braso ko. May konting liwanag na pumapasok sa bintana. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi ko siya nakita sa screen. Hindi malabo ang mukha niya, hindi putol ang tawag, hindi kailangang magpanggap. Nandito siya. Humihinga. Ligtas. Pero hindi pa tapos. Habang nag-aalmusal si Lian kasama si Alma, kinausap ko ang abogado na nirekomenda ng pinsan niya. Si Attorney Naomi Vergara, isang tahimik pero diretsyong babae. Hindi siya yung klase ng abogado na mahilig manakot. Mas nakakatakot siya dahil bawat tanong niya, eksakto. May proof ka ng remittances?
Opo. May proof na ginamit sa medical emergency ang dahilan? Opo. Messages at voice recordings. May proof na walang ganoong treatment? May clinic acknowledgement po. May minor na pinilit magsinungaling? Napatingin ako kay Lian sa kabilang kwarto. Opo. Hindi agad nagsalita si Attorney Naomi. Cheska, 2 laban nito, sabi niya. Una, proteksyon ng bata. Ikalawa, recovery at accountability sa perang kinuha sa'yo. Huwag mong paghaluin sa emosyon ang proseso. Gagamitin nila yun laban sa'yo. Tama siya. Dahil danhali pa lang nagsimula na ang counter move ni na Paulo at Maribel. May nagpost sa family group chat. Nakakalungkot na may inang mas piniling maniwala sa chismis kaysa sa sariling pamilya. Sumunod ang isa pang pinsan ni Paulo. Hindi lahat ng nasa abroad mabuting magulang. Minsan pera lang ang alam ibigay. Dati, sasagot ako. Ipapuliwanag ko ang sarili ko. Iiyak ako sa chat habang sinusubukang patunayan na mabuti akong ina. Pero hindi na. Nag-screenshot lang ako. Good, sabi ni Attorney Naomi nang ipadala ko sa kanya. Yan ang reputational attack. Keep everything. Pagkatapos, nagpunta kami sa Women and Children Protection Desk. Hindi ko ilalahad ng detalyado ang statement ni Lian dahil bata siya at may mga sugat na hindi dapat gawing palabas. Pero ang alam ko habang nagsasalita siya sa harap ng trained officer, hindi niya kailangang umarte. Sinabi niya na pinapahiga siya kapag video call. Sinabi niya na pinapapulbos ang mukha niya para magmukhang patla. Sinabi niya na may notebook siya ng mga sasabihin. Sinabi niya na natatakot siyang magsalita ng totoo dahil baka raw hindi na umuwi si mama. Habang nakikinig ako sa labas, nakapikit ako. Hindi dahil ayokong marinig, kundi dahil kailangan kong pigilan ang sarili kong mabasag. Paglabas niya, yinakap ko siya at hindi na nagtanong. Minsan, sapat nang malaman ng anak mo na naniwala ka. Kinahapunan, tumawag ang manager ng resort. May update. Dahil may unpaid balance pa ang booking ni na Paulo, nagkaroon sila ng internal review. Hindi niya pwedeng ibigay ang lahat ng dokumento ng basta-basta. Pero sa pamamagitan ng request ng abogado, pwedeng makuha ang Certified Transaction Summary. May pangalan ni Paulo, may date, may amount, may package. Birthday Villa Celebration, Gold Family Bundle. Gold! Habang ako, nagkakape ng libre sa pantry sa Dubai para hindi gumastos. Sumunod na bumigay ang klinik. Naglabas sila ng formal letter. Walang pediatric oncology service, walang chemo, walang confinement, at ang medical paper na ipinakita ko ay hindi authorized. Pangatlo, si Ramil Ordenes. Hindi namin siya hinanap, siya ang lumapit. Bandang gabi, may message sa akin mula sa unknown number. Ma'am Cheska, nadamay lang ako. Si Maridel at Paulo ang nagpagawa ng resibo. Bayad lang po ako. Pinakita ko kay Attorney Naomi. Do not reply emotionally, sabi niya. Ask if he is willing to give a sworn statement. Nag-type ako ng nanginginig. Kung totoo yan, sabihin mo sa abogado ko at sa barangay, hindi sa akin. Kinabukasan, nagpakita si Ramil. Takot. Pawisan. Sabi akala raw niya simpleng pang loan requirement lang ang fake billing, pero kalaunan, nalaman niyang pinapadala yun sa akin abroad. Tumanggap siya ng pera. Maliit raw sa simula, lumaki kalaunan. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tagong ko. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi na po ako binayaran ni Sir Paulo at natakot ako nung nalaman kong may bata. Hindi siya bahiro, hindi siya inosente. Pero ang statement niya, isa pang piraso sa chain. Habang dumadami ang ebidensya, lumiit ang mundo ni na Maribel at Paulo. Tumawag si Paulo sa nanay ni Alma. Nagmakaawa. Tumawag si Maribel sa barangay captain. Nagalit. Nag-message sila sa mga kamag-anak na huwag kaming paniwalaan. Pero dahil lumabas ang clinic letter at resort summary sa tamang proseso, unti-unting nanahimik na ang dati nilang kakampi. Hindi dahil bigla silang naging mabuti, kundi dahil ayaw nilang madamay. Yan ang totoong social consequence. Hindi laging may sigawan. Minsan nagsisimula ito sa pag-scene zone ng mga taong dati palakpak ng palakpak sa maling tao. May isang tiyahe ni Paulo ang nag-message sa akin. Cheska, pasensya ka na.
Akala namin totoo ang sakit ni Lian. Pinagmamalaki pa nila na ang bait mo raw kasi kahit nasa abroad, sunod-sunod magpadala. Hindi ko alam kung lalo akong nasaktan o gumaan. Pinagmamalaki nila ang bait ko habang ninanakawan nila ako. At ang pinakamasakit, ginamit nila ang pagiging ina ko bilang susi sa wallet ko. Noong gabi bago ang unang mediation, tinawagan ako ni Paulo mula sa bagong number. Chess, mahina ang boses niya. Wala na ang dating tapang. Napahawak ako sa mesa. Bakit? Dahil nagkamali ako. Anong mali? Tumahimik siya. Sabihin mo, mariin kong sabi. Hindi nagkamali. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo. Narinig ko ang paghinga niya. Nagsinungaling ako kay Lian. At doon, sa unang pagkakataon, iyak siya. Dati, kapag nagiiyak si Paulo, ako ang unang lumulambot. Ako ang unang sinasabing, sige na, ayusin natin. Pero ngayon, nakatingin ako kay Lian na natutulog sa sofa, may kumot hanggang balikat. Hindi na pwedeng ako lang ang laging nag-aayos ng sinira nila. Hindi sa akin nagsisimula ang kapatawaran, Paulo. Sa pananagutan. Pwede ba akong makita? Sa mediation, kasama ang abogado. Cheska, asawa mo ako. Napapikit ako. At siya ang anak natin, pero hindi mo siya inisip. Pagbaba ko ng tawag, hindi ako umiyak. Tahimik lang akong umupo. Dahil minsan, ang pinakamalungkot na parte ng katotohanan, hindi nangyayari sa sigawan. Nangyayari ito kapag naririnig mo na ang paghihingi ng tawad, pero alam mong hindi na sapat ang sorry para ibalik ang tiwala. Ang mediation ay ginanap sa isang maliit na conference room sa barangay, kasama ang abogado ko, kinatawan ng barangay, at social worker na nakausap na rin si Lian. Hindi iyon mala pelikula. Walang dramatic entrance, walang taong biglang lumuhod, walang palakpakan. May lumang mesa lang, tubig sa plastic cup, electric fan na maingay, at mga taong pilit hinaharap ang katotohanang hindi na nila kayang takasan. Pumasok si Maribel na nakasalamin pa rin, pero wala na ang dating tindig. Si Paulo nakayuko. May bitbit siyang envelope. Hindi ko tinignan ng matagal. Dahil alam kong kapag hinanap ko pa sa mukha niya ang lalaking minahal ko, baka masaktan lang ako ulit. Nasa kabilang kwarto si Lian kasama si Alma. Hindi ko siya isinama sa harap nila. Sapat na ang nagawa nilang trauma. Hindi na kailangang gawing testigo ng bawat adult conversation ang bata. Nagsimula si Attorney Naomi. Ang layunin natin ngayon ay malinaw: temporary custody arrangement, protection terms, written admission of false medical representation, restitution plan, at commitment na hindi nalalapitan o kakausapin ng bata nang walang consent habang ongoing ang proseso. Parang kriminal kaming kung tratuhin, singit ni Maribel. Tumingin sa kanyang social worker. Ma'am, ang minor po ang priority dito. Hindi na siya sumagot. Ipinakita ang mga dokumento, remittance records, resort summary, clinic letter, statement ni Ramil, statement ni Lian na hindi binasa ng buo para protektahan siya, pero sapat ang summary para manahimik ang kwarto. Nang banggitin ng notebook, yumuko si Paulo. Si Maribel, tumingin sa akin. Cheska, sabi niya, mas mahina na kaysa dati. Hindi namin akalaing aabot dito. Doon ako napangiti ng mapait. Hindi ninyo akalaing mahuhuli kayo. Kumibot ang labi niya, pero wala siyang naisagot. Dumating ang puntong kailangang magsalita si Paulo. Matagal siyang nakatingin sa kamay niya bago niya itinaas ang mukha. Ako ang nag-book ng resort, sabi niya. Ako ang tumanggap ng malaking bahagi ng pera. Alam kong walang cancer si Lian. Kahit alam ko na, sumakit pa rin. May ibang sapit pala kapag ang totoo, narinig mo na sa ebidensya. Pero iba pa rin kapag lumabas mismo sa bibig ng taong nangako noon na puprotektahan ka. Bakit? Tanong ko. Hindi ko dapat itanong iyon, sabi ng abogado ko. Hindi kailangan sa proseso.
pero kailangan ng puso ko kahit isang beses. Napalunok si Paulo. Nabaon ako sa utang noon. Online sabong, loans, tapos si Mama, sabi niya kaya ka naman magpadala. Nung una, maliit lang dapat. Check up lang ang dahilan. Pero nung nakita naming mabilis kang magpadala kapag tungkol kay Lian, hindi niya na ituloy. Ako ang tumapos. Ginawa ninyong sakit ang anak ko. Walang sumagot. Iyon na ang pinakamatinding admission. Hindi sila halimaw sa itsura. Hindi sila may hawak na patalim. Hindi sila sumisigaw araw-araw. Ordinaryong tao na pinayagan ng kasakiman na maging plano at pinayagan ng bata na maging instrumento. At minsan, iyon ang mas nakakatakot. Dahil ang panluloko, hindi laging mukhang demonyo. Minsan, mukha itong pamilya. Sa huli, nagkasundo kami sa unang hakbang. Written admission, initial restitution mula sa natitirang perang kaya nilang balik, liquidation ng ilang gamit na binili mula sa pera ko, at formal payment plan na dadaan sa legal agreement. Hindi ito agad ibabalik ang 8 million pesos. Hindi rin ito agad babayaran ng luha, utang, at gabing hindi ako nakatulog sa abroad. Pero simula iyon, kasama rin sa agreement na hindi muna pwedeng lapitan ni Maribel si Lian nang walang supervision. Si Paulo, kailangang dumaan sa social worker at legal schedule kung gusto niyang makita ang anak namin. Hindi ko ibinagkait si Lian para gumante. Pinurtektahan ko siya hanggang matuto ng anak niya na ang pagiging magulang ay hindi karapatan lang, responsibilidad din. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako sa hallway. Nandoon si Lian, nakaupo sa tabi ni Alma, nagdodrawing sa papel. Lumapit siya sa akin. Tapos na po ba? Lumuhod ako sa harap niya. Hindi pa lahat anak, pero tapos na yung parte na kailangan mong magsinungaling. Tinignan niya ang papel niya. Ipinakita niya sa akin ang drawing. Bahay, araw, 2 taong magkahawak-hanay, at isang maliit na rabbit sa tabi. Hindi ko po nilagay sina Lola. Parang nag-aalala. Hinawakan ko ang kamay niya. Okay lang anak, ang puso mo hindi kailangang magmadali. May mga taong kailangan munang patunayan na kaya kanilang mahalin nang hindi ka sinasaktan. Pagkalabas namin ng barangay hall, nakita ko si Paulo sa dulo ng hagdan. Gusto niyang lumapit pero pinigilan siya ng social worker. Tumanod lang siya sa akin, luha na. Hindi ako tumanod pabalik. Hindi dahil galit lang ako, kundi dahil may sugat na hindi dapat piliting gumaling para lang komportable ang nanakit. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali. Bumalik ako sa abroad pero hindi na katulad nung gumuna. Si Lian pansamantalang tumira kina Alma habang inaayos ko ang mga papeles. At kaulaman, nakuha ko siyang makasama ng mas matagal sa Pilipinas bago ako muling umalis. Nagkaroon siya ng counseling. Natuto siyang magsabi ng ayoko po, nang hindi natatakot. Natuto rin akong hindi lahat ng hingi ng pamilya ay dapat tugunan ng sakripisyo. May mga perang naibalik, may mga hindi na. May mga kamag-anak na humingi ng kawad, may mga nanahimik na lang. Si Maribel hindi na kasing ingay sa barangay. Si Paulo nagsimula raw magbayad ng utang sa akin. Hindi ko alam kung tunay ang pagbabago niya. Hindi muna yun ang problema ko. Ang problema ko noon at ang pinakamahalaga ay ang anak kong unti-unting natututong ngumiti nang hindi tumitingin sa paligid kung may magagalit. Isang gabi, habang magka-video call kami ni Lian, tinanong niya ako, Mama, masama bang mahal ko pa rin si Papa kahit nagkamali siya? Napahinga ako ng malalim. Hindi anak, hindi masamang mahal, pero tandaan mo, pwede kang magmahal ng may distansya. Pwede kang magpatawad balang araw nang hindi ibinabalik ang susi ng buhay mo sa taong nanakit ka. Tahimik siya. Pagkatapos, ngumiti siya. Parang gate po? Ngumiti ako. Oo anak, parang gate. Hindi lahat ng tao pwedeng basta pumasok, kahit dugo, kahit pamilya. At iyon ang aral na iniwan sa akin ng lahat.
Minsan, akala natin ang pagmamahal ay walang hangganang pagbibigay, na kapag ina ka, asawa ka, anak ka o manugang ka, kailangan mong tiisin lahat para masabing mabuti kang tao. Pero hindi pala. Ang tunay na pagmamahal may katotohanan, may hangganan, may proteksyon. At kapag ginamit ng ibang tao ang kabutihan mo para lokohin ka, hindi kasalanan ng tumigil, hindi kasalanan ng magtanong, hindi kasalanan ng lumaban. Lalo na kung ang ginagamit nilang dahilan ay ang pinakamamahal mo. Ako si Cheska Ramirez. Isang araw akong nagpadala ng milyon dahil naniwala akong mamamatay ang anak ko. Pero nang umuwi ako, natuklasan kong ang tunay na sakit ay hindi nasa dugo ni Lian. Nasa kasinungalingan ng mga taong pinagtiwalaan ko. At ang gamot doon, hindi pera. Katotohanan, tapang, at hangganang hindi na muling ipagpapalit. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig ng kwento ni Cheska at Lian. Comment mo ang hindi lahat ng pamilya ligtas na tahanan kung naramdaman mo ang aral ng kwentong ito. At kung may kakilala kang taong laging nagbibigay kahit siya na ang nauubos, ishare mo ito sa kanya. Baka ito ang paalala na kailangan niya. Ang puso mong mabuti, kailangan ding bantayan.